This is where we laid Chester, guys. Ayan na. Goodbye, Chester. Run free. Hi, guys. Good morning. So, ito na si Chester. Ilang araw na siyang may sakit. Hindi na siya kumakain. Senior cat na si Chester, guys. Ayan. Dito na siya. Pusa siya ni ating Eddie. Napamahal na rin kami sa mga pets dito, dun sa dalawang pusa, kasi pet lover naman din kami pareho ni Ren. And sa Pinas meron kaming dalawang aso, and yung isa na iwan na doon, pero inaalagaan siyang mabuti sa bahay namin, ano. Dalawa yung aso namin ni Ren na ilang taon na namin hindi lang basta alaga, anak talaga ang turing namin, kasi wala naman kaming anak ni Ren, at yung dalawang aso talaga yung itinuring naming anak. And nalulungkot ako ngayong araw na to kasi alam mo yun, 3 years ago, same pain yung nararamdaman ko, sadness, kasi namatay yung aming aso, si Sassy, na talagang baby namin siya. Pinakremate ko pa yun, pinakremate namin ni Ren, kasi anak talaga yung turing namin sa kanya. Sa 10 years naming mag-asawa ni Ren, tinuturing namin silang hindi basta pet, anak sila. Meron kaming anak na babae, meron kaming anak na lalaki. And si Sassy yung nawala dahil sa sakit. Hindi niya rin kinaya yung therapy. And during that time, kasagsagan ng COVID. Nung after niyang i-cremate, the following day, we confirmed na may COVID na rin kami ni Ren. Kaya yun, pagkalibing niya ay naka-quarantine kami ng ilang weeks, 2 weeks mahigit. So, buti na lang din na pakaremate na namin siya before kami na ma-quarantine. Kasi ang hirap. Imagine yung bahay naman namin, wala naman kaming bakura na kasing lawak nito na pwede maghukay ng malalim at maililibing mo ng maayos yung pets mo. Pero yung lugar namin kasi ay hindi ganun. So, nakakalungkot. Kanina naiyak ako. Kasi naaalala ko yung aso kong namatay. Ang hirap pala dito, guys, no, na mag-alaga din ng pet. Kasi balita ko, ang mahal ng paggamot ng pet dito. And si Chester, nung parang hindi na siya nagkakain, nanghihina na siya. Mabilis lang yung pangyayari eh. Ayaw na niyang magkakain, tsaka nahihina na siya. And matanda na rin naman siya, senior dog na siya. Senior cat na siya. Kaya hinantay na lang namin na mag-final rest siya. Ang lungkot lang. Kasi di ba, wag napamahal na yung isang pet, kahit hindi sa'yo yan. Tapos, nagkataon na nasa bakasyon pa si Ate Edith. Buti na lang din, kami lang ni Ren dito sa bahay. Tapos, si Ren, maagang may pasok siya ngayon. Ako naman wala akong pasok. Wala akong work ngayon. So, bago umalis si Ren, ayan, nilibing namin si Chester. Around 6:30. Kasi pagising namin kaninang umaga, wala na siya. Pero kagabi, hindi na rin siya tumatayo. Nakaupo lang siya. Nanghihina na siya. Pero mingyong-yaw pa siya. Naglalambing siya. Tapos kinausap ko siya kagabi. Nasabi ko sa kanya kung napapagod na siya, he can rest na. Ayun, nag-final rest na siya. Hindi ko alam kung anong oras kanina umaga. Basta pagising namin ni Ren around 6 ay wala na siya. Pero para lang siyang natutulog. Napagod na siguro yung kanyang katawang lupa.
Oops, ito tabi na natin. Guys, may dumating na blessing. Yan, from Ma'am Christy and Sir Albert. Thank you po. Ginatanlay. And sopas. Kanina sa may bus stop, nag-iisip kami ni Ren kung anong iuulam namin. Kasi wala pa kaming ulam. Tapos, sinundo niya kasi ako sa trabaho. And pagod na rin ako. So, plano namin dumaan sana sa train station. Bibili kami ng ulam. Eh, nakakita kami ng bus. So, nag-decide kami na mag-bus na lang. Tapos, bigla naming naalala, wala pala kaming ulam. Then, pagbukas ko ng messenger, merong naghihintay na blessing na parating. Ayan. Naka-ready na. Thank you so much po ulit. More blessing po sa inyo para mas marami pa kayong may share sa mga katulad namin. Thank you. So, ito ako ay pauwi na guys at kagagaling ko lang po sa dentista ulit. So, second round for this week ng pagbisita sa aking dentist. Ngayon naman kasi naka-schedule ako para ipa-check yung aking gum x-ray. Pinakita ko yung luma kong gum x-ray and yung x-ray ko nung Monday. And ay nako, kailangan talagang ipagamot na, kailangan ng gum treatment, kailangan ko nang magpa-check sa specialist, sa gum specialist, at para hindi na magkaroon ng mas malaking problema yung gums ko in the future. Ayun, tapos dumiretso lang ako sa Ruti Hill. Bumili ako ng ulam. And ito, merienda. Nakita ko yung ating isang kaibigan, si Kuya Mark, na titinda siya ng hopya. Guys, try niyo yung hopya ni Kuya Mark. Lagi lang siya sa Ruti Hill, no. Bigay ko din yung Facebook link niya sa baba at saka yung kanyang number. Ay, yung ano niya, yung hopya talaga nila guys, ano siya, recommended ko talaga, ang sarap. Tapos meron kasama si Kuya doon na bago, body. May tindang bibingka si tatay. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni tatay. Ayun. Ay, ito lang. Bigla ko hiningal. Pero malapit na ako sa bahay. Konting lakad pa. May mga bisita. Ay, salamat. Nandito na rin ako sa bahay. Winnie, pasok sa loob. Winnie, get inside. English na. Sige na. Winnie! Kamusta ang daliri mo? Ayan guys, yung na-aksidenteng daliri ni Ren. Masakit ba? Hindi naman. Ha? Yung bala? Maya na. Ay, ba't makulimlim? Sabi, sunny daw. Hindi mo, stick lang. So, ayan. Ito yung dalawa kong x-ray. Kailangan ko siyang pa-check sa gum specialist. Papa-estimate lang kung magkano yung magagastos, pero sabi ni Doc, mahal daw talaga pag gum treatment. So, kaya, guys, kanina galing ako sa Ruti Hill. Bumili ako ng ulam, tapos nadaanan ko si Kuya Mark. Na-feature ko na rin siya dati sa vlogs ko. So, ayan. May bagong flavor siguro yun. Dati guys, ano lang, munggo and ube yung flavor ng kanyang hopya. Aba ngayon, meron na din siyang pandan, tsaka hopya baboy. Pero, ang kinuha ko, munggo at saka yung pandan. Kasi di man tayo nagbababoy. And meron ng kabady si Kuya Mark doon, si tatay. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Mukhang masarap yung bibingka niya, oh. Madami rin bumibili kay tatay and may tinda rin siyang karyoka. So, dalawa po sila doon sa harap ng Ruti Hill Asian Market na may tindang kakanin merienda yan. Si tatay bibingka at saka karyoka, kung alam niyo po yung karyoka. Si Kuya Mark naman may hopya. Ay, hopya ni Kuya.
Ito, Joel Sophia. May number siya dito, pero ilalagay ko din yung link. So, ang gagawin mo dyan? Ay, ano mo na? Ano na siya, malikabok na. Ay, oo nga, no? Kailangan brasin. Kailangan i-brush muna. Dapat binrush muna. Or punasan. Kasi hindi naman nagagamit. Dahil malamig, siksikan kami ngayon dun sa isang bed. Pero nung summer, magkabukod kami ng higaan. Alternate. Minsan ako sa baba, minsan si Ren sa taas, tapos sa susunod na gabi ako naman sa taas, tapos siya naman sa baba nung summer. Pero ngayon hindi. Ba't nalikabukan? May cover naman. Ako na dyan mamaya, maglilinis ako. Cleaning ng bahay, magluluto. So ayan, ang labas natin, hindi matutuloy kasi kailangan ipahinga yung... Ano bang nangyari dyan? Di kwento mo nga. Sundan natin. Kwento mo na kung anong nangyari. Uy, sige na, anong nangyari dyan? Kinuwento mo na yun. Hindi ko pa kinukwento. Hindi ko pa kinukwento. Pag kinukwento, sumasakit. Ay, ayaw niyang ikwento. Hindi ako nalang magkukwento. Naipit po yan sa sa linen shoot dun sa kanyang work. Pero okay naman na siya na patingnan na kagabi sa may Marsden Park. Tapos nagtatanong-tanong kami kasi kahapon kung may alam silang clinic kung saan pwedeng magpa-check up. Kasi kahapon, past 5 na nung dumating si Ren, sabi ng boss niya dapat i-pa-check din or mapa-x-ray. Tapos yung mga clinic close na. So nagtanong-tanong kami doon sa ilang kakilala namin. And ayun, thankful kami. Laking pasasalamat namin sa mag-asawa ni Ate Christy tsaka ni Kuya Albert. Kasi nag-ask kami sa kanila kung may alam sila. Nag-offer na rin sila ng help. Ano yun? Meron nga. Hala. Ano yun? Natatakot. Pwede mo naman labas eh. Kasi nakita nila ako na umakit ako dito. Meron po kasing grupo na nagbabahay-bahay. I believe sila, religious group. Hindi ko lang alam kung kung anong religious group yon. Pero kasi syempre, hindi naman tayo sanay dito na tsaka hindi naman namin bahay. Nakakatakot lang din na hindi naman namin kilala yung mga yon. So ayun, gusto po ulit namin magpasalamat ni Ren kay Kuya Albert. Sinamahan si Ren sa clinic hanggang gabi, tsaka si Ate Christy and sa anak niya. Thank you sa inyo. Naabala tuloy sila gabi na. Pero yan, nasamahan si Ren na magpatingin at di naman sumakit yung daliri ni Ren magdamag. Pero dumugo. Dumugo siya doon sa trabaho. At di ka naman ninervyos, no? Masyado, no? Wala. Pero... Ay, may dugo eh. Ay, ngayon. Pag nagagalaw. Hindi pwedeng magalaw. Huwag mo nang galawin yung bed na yan. Ako na lang mamaya. Hindi siya makaka-work ng ilang araw. Kasi, syempre, alam niyo naman sa hotel, physical work yun. Kaya nga, gamit ang kamay, hindi niya magagamit ngayon. Kaya pahinga siya. Hanggang Monday ka ba pahinga? Holiday yon. Yun. Ako naman may work ako ng Monday. Yes! Double pay! Woo! Yun ang mga gusto-gusto nagwo-work ng karamihan dito eh. Lalo tayong mga Pinoy. Kasi nga, double pay siya. Okay.
Hindi pa ako pwedeng kumain. 11:30 pa ako pwedeng kumain. Tama ba? 9, 10, 11. In, mga 30 minutes pa. 30 minutes pa ako pwedeng kumain, guys. Hindi pwede kasi may nilagay si Doc dun sa tinanggal niya kasi yung lumang pasta ko. Kasi merong parang kailangang i-treat dun sa loob ng teeth ko. Ayun. Nilagay niya ng gamot, tas bawal siyang inguya. Ayun. Eh, gugutom na ako. Parang ang sarap ng bibig ni tatay. Suportahan niyo po ang ating mga kababayan na naghahanap buhay. Masarap po silang gumawa. Ayan. Sayang hindi ko na videohan guys kanina. Wala sa isip ko kasi ang sarap ng kwentuhan naming tatlo. Kaya hindi ko na nagawang mag-video. Pero, ayan. Bili po kayo, Joel's Hopia. And yung katabi ni Kuya Mark na nagtitinda ng Hopia ay si tatay. Bibingka and Carioca naman ang kanyang tinitinda. At marami ding bumibili. So, Saturday morning, kung wala kayong pasok, try nyo, puntahan nyo, lagi lang silang nandun. And si Kuya Mark naman, alam ko yan every day, tuwing alas 2 hanggang alas 6 or alas 4 ng hapon, nandun siya hanggang sa maubos yung kanyang hopya. Tapos binili ko yung hopya kanina, mainit-init pa yan. Sarap. Hindi ko lang makain pa kasi bawal nga. So, yun lang po for today's vlog. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!